Ang eroplanong ginamit sa pagpapalipad kay President Digong sa dahig nga ba ang magiging susi na maglalahad ng katotohanan tungkol sa mga ilegalidad sa pag-aresto sa ating dating Pangulo at pagdadala sa kanya sa Netherlands? Talakayin natin yan ngayong umaga. Noong pong March 27, naglabas po tayo ng video at sinabi ko po doon na mayroon akong inaasahang tanong mula kay Senator Amy Marcos na hindi niya naitanong. Ito ay tungkol doon sa eroplano. At nitong nakaraang hearing ng senadora ay hindi nga po dumalo ang mga other executive officials, yung mga dating nagsi-attend, sila General Torre, Remulla, Secretary Remulla, yung dalawang Remulla, at iba pang mga kawani, cabinet secretaries ng gobyerno, hindi umattend, citing executive privilege. Hindi po ako nalungkot nang hindi sila umattend. Actually, mas nagustuhan ko na hindi sila umattend kasi iniisip ko na magkakaroon ng pagkakataon ngayon si Senator Amy Marcos na maitanong ang mga collateral issues na otherwise ay baka hindi niya nakita kung naroroon po yung mga other executive officials. At gano'n na nga po ang nangyari. Ang mas nakatutuwa pa nito, napakaraming mga netizens na ang nagpadala ng mga detalye, ng mga pictures ng eroplano na ginamit. At ngayon, lumabas na madalas na pala itong ginagamit ng Pangulo, si Bongbong Marcos, sa kanyang mga official trips. Now, why is it necessary na buksan natin yung tungkol dyan sa eroplano na yan? Ito po ay tinatawag natin na collateral issues, pero maaaring naririto ang susi sa pag-solve ng misteryo na ito ng pagpapalipad kay Rodrigo Duterte sa The Hague. Bakit? Dahil ito po ay may paper trail. Kaya ako po naitanong yung tungkol doon sa eroplano. Ang turo po sa akin lagi noon ni Senator Rocco nung siya ay nabubuhay pa. Nung kami ay nagagawa rin ng aming mga sariling investigasyon sa Senado, sabi niya, in criminal investigations like this or in Senate investigations like this, what you should do is you should always follow the money. Sundan mo kung nasaan ang pera. Because ang money transactions will always leave a paper trail. Kagaya po yung ginamit na yan na pera sa eroplano. May mga resibo po yan. Mayroon diyang mga dokumento na magsasabi kung paano ginastos yung pera, paano ito binayaran, at ang pinakamahalaga, sino ang binayaran. Ang eroplano po na ginamit dito, masabin, or yung may-ari ng eroplano, masabin privy doon sa mga sikreto na sinasabi ng administrasyon. Mula din mismo kay Secretary Remulla, sinabi niya na pati ang media, they kept them out of the loop tungkol dito. Wala silang sinabihan. 4 lamang sila. The core group daw na binanggit niya na nagplano nito, nag-establish ng kung ano ang mga detalye, kung paano i-execute ito. At si General Torre, sa kanyang bibig, sinabi din niya, ang sinabi lang niya dito sa kanyang mga boss ay, just give me an airplane. So ang eroplano ay hindi lang basta bumabagsak yan from out of nowhere. At dapat, kung sekreto ito, ay dapat yung kanilang kukuhanin na eroplano o kakausapin na may-ari ng eroplano is someone that they share confidence with. Na alam nilang hindi sila i-squill. At dito mabubuksan ang mas maraming katanungan. Ano ang kaugnayan ng ating Pangulo sa may-ari ng eroplano? Lumalabas na itong may-ari ng eroplano nito ay nag-apply lamang ng permit to operate sometime in 2021, pero naging dormant at naging active lamang noong 2022. At bakit ito ang eroplanong panay na ginagamit ng Pangulo sa kanyang mga official trips? At dito, nakita natin yung partisipasyon ng mamamayan ang naglunsad ng mas maraming katanungan dito sa investigasyon na ito. Naaalala ko po tuloy noong 1995, ako po ay bahagi ng legal team na nag-investigate noon sa Kuratong Baleleng. Noong pong nagiging mahigpit na ang pagtatanong tungkol dito sa Kuratong Baleleng massacre na nangyari sa Commonwealth sa Quezon City, na involved po dito si Senator Ping Lacson at ang congressman ngayon na si Congressman Acop,
sina Zubia at marami pang mga opisyal ng kapulisan na na-involve doon sa pag-massacre sa mga suspected na mga Kuratong Baleleng members dito sa Commonwealth Avenue. At nung in-invoke na po nila Senator Ping Lacson, nila Congressman Acop, na ngayon ni Congressman Acop, dating General Acop, o Colonel pa lang yata si Acop nung panahon na yon, ay hindi na po sila napilit ng Senado na magsalita dahil in-invoke na nila ang kanilang right against self-incrimination. So walang magawa ang mga senador kung hindi pumihit ng tanong sa iba pang mga available witnesses. And that was a blessing in disguise. Because naandoon po sa Senado nung panahon na yon, nung ayaw nang sumagot nila Senator Ping Lacson, nila Congressman Acop, nandoon po ang head ng Forensics Division ng PNP sa Krame. At siya po ay tinanong ng aking boss noon na si Senator Rocco tungkol po doon sa forensic findings nila. At dito inihayag ng forensic experts ng PNP na yung mga binaril na miyembro ng Kuratong Baleleng ay merong tattooing. Ano po yung tattooing? Ito po yung nagkakaroon ng gunpowder burns ang sugat kung saan pumasok ang bala. Subalit nangyayari lamang ito kapag ikaw ay binaril ng malapitang distansya, about 3 feet or less. Magkakaroon ka ng tattooing sa mga sugat. At halos lahat po ng may tama doon sa miyembro ng Kuratong Baleleng ay mayroong tattooing. Ibig sabihin nito, hindi tama ang deskripsyon ng mga pulis noon na nagkaroon ng shootout. It was execution in cold blood. Hindi ko sinasabing hindi mga kriminal ito mga ito. Ang sinasabi ko lang, ang findings noon ng Senado, it was an execution. At wala pong shootout na nangyari. At ganito rin po nakikita ko na uulit na muli ang kasaysayan. Ang hindi nila pagsagot dito sa investigasyon nagbukas ng pagkakataon kay Senator Amy Marcos na itanong pa ang ibang relevant na mga issues, lalong-lalo na tungkol dito sa eroplano. Ito, sa tingin ko, ang magiging susi na maglalahad pa ng mas maraming kasagutan sa mga kasinungalingang inilalatag sa sambayan ng Pilipino. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, mahirap makialam ang walang alam. Subalit ngayon, natutuwa ako na ang mamamayan namumulat na meron na tayong alam. Mabuhay po kayong lahat. God bless us all. At mabuhay ang Republika ng Pilipinas.